Yun, ito na nga mga kababayan, diretsahan na ito ha. Wala na tayong paligoy-ligoy. Pag-usapan muna natin itong tungkol sa isang napakayabang na vlogger na si Epipanyo Labrador. Yung nagbanta laban kay ka Eduardo Manalo, na iuntog daw yung ulo ni ka Eduardo Manalo pag nakita niya ito, pag nakaharap niya ito. Yung sobrang yabang talaga ng hinayupak na ito. Akala mo natuli na, hindi pa natuli yan mga kababayan. At yung sinabi niya na matapang siya, sige nga, ito yung hamon ko sa'yo. Baka hindi mo nga magawa ito eh. Tanggalin mo yung mask mo. Matagal ka nang nagtatakip ng yung mukha. Noon pa sa kapanahunan pa, nung kasagsagan pa, nung kay Arnie Teves, nagtatakip ka na ng mukha. Nagpakita ka ng baril, pero nagtatakip ka ng mukha. Nakilala ka na noon, nagtatago ka, nanghingi ka pa ng abuloy sa iyong mga subscribers para pang gasto mo dyan sa kung saan ka ba nagtatago. Ngayon naman, nagyabang ka na naman, naghamon ka na naman. Inalipusta mo si Congressman Marcolita at ang buong INC. Nagyabang ka pa na pag ang Katoliko ay kikilos, tuldok lang yung INC. Ako nga Katoliko ako eh. Gusto mo sampalin ko yung mukha mo, pakita ko na Katoliko ako. Marunong ako mag-sign ng cross. Ang yabang nitong tao na itong mga kababayan. At ito nga, delikado talaga ang buhay nito. Baka sa mga susunod na araw, makita na lang natin ito, mabalitaan lang natin na nakalutang na ito sa kanal mga kababayan. Ibabalita na lang isang vlogger na mayabang na si Epipanyo Labrador ay nakitang palutang-lutang na wala nang ganito. Pero mga kababayan wag nating ibintang sa INC dahil maraming galit sa taong ito. Maraming galit sa taong ito dahil nga sa sobrang yabang nito. Dati pinagbibintangan niya si Vice President Sara Duterte na may iba daw kalaguyo, tapos nung pinatula naman umiyak, humingi ng tawad. Tapos ngayon na naman, nagmayabang na naman. Yung INC na naman yung tinira. Ito boy, kilala ka na kung sino ka. Kaya tanggalin mo na yung mask mo na napakatagal mo nang itinakip dyan kung ano ba yung, baka bingot itong tao na ito kasi nagtatakip ng mukha eh. Laging nakamas eh. Bingot siguro ito. Talaga tapos makapanglait kay Congressman Marcolita. Kala mo napakagwapo ng hinayupak na ito. Ito mga kababayan, mayroon tayong nabasang komento dito sa ating YouTube channel mula kay Elizalde Sigis. Yun na nga, itong si Epipanyo Labrador, ang tunay palang pangalan nito ay si Christian Canlas. Ang tunay na pangalan yan. Ito hinahunting na namin, mga Islam. Yan, ungas siguro na. Ungas na yan, si Epipanyo Labrador. Alam namin, may pinagtataguan yan dito sa Mindanao, idol. Pinahanap na pala ito ng Islam. Tapos nagmayabang pa siya, nagmayabang pa ito sa vlog niya. Pag magsama-sama daw yung Islam, Katoliko, kung ano-ano pa mang relihiyon, iwan ko kung anong relihiyon itong hinayupak na to, baka ito eh, yung alimaong ang relihiyon itong tao na ito eh. Iwan ko lang, sobrang yabang nito. Magtago ka na dahil kilala ka na. Mayroon din yung mga nagsasabi na siya si Christian Cañas. Pero mayroon din dito nagsasabi na Christian Canlas. Iwan ko lang kung sino, kung ano yung totoong apelido talaga nito. Pero ang importante, kilala na ito at alam na ng mga Islam kung saan ito nagtatago. Naku boy, hindi na magtatagal. Wala ka na, finish ka na. Yan na yung hantungan mo. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin Pag nakaharap ko to si Epipanyo Labrador, tatanggalan ko talaga ng mask yan. Pagkita ko talaga yung mukha niyan. Bakit pa sobrang yabang nito? Ito na mga kababayan sabay-sabay natin itong panoorin nyo lang ito dahil hindi natin pwedeng ipakita sa inyo yung kabuang video na ito. Ito na, panoorin natin ito. Ito pong naging hakbang po ng Iglesia ni Cristo na kung saan lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. So yan po ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. So sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po ng kanilang pagkadismaya. Na kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. Kung di ako nagkakamali, pati yung dating senador na si Franklin Drilon ay galit po sa Iglesia ni Manalo.
Sino ba naman nang hindi magagalit talaga, di ba? Kung makikita ninyo yung mga nakasulat doon sa kanilang mga placard, ay malayo po sa kanilang isinagawa o ipinakita sa ating mga mamamayan. Diba? Sabi nila walang halong politika. Pero ang kalaban natin, sila Bato, yung iba pang mga politiko, si Marcoleta, nandoon, nagsalita pa. Alam niyo, sa totoo lang, matutuwa sana mga Pilipino kung yung mga sinabi ni Marcoleta doon tungkol sa pagkakaisa. Hindi. Siniraan pa niya yung Quadcom, siniraan pa niya yung kamera na kung saan doon din siya galing. Diba? Teka lang mga kababayan, yung Quadcom na sinasabi niya, sinisiraan niya, talagang sira naman talaga yung mga yun eh. Napakabubo nitong tao na ito, di marunong ito di Tagalog naman sana yung mga pinagsasabi ni Congressman Marcoleta. Ano ba ang ginawa ng Quadcom na yun? May ano ba? May katuturan ba yung kanilang pag-iimbestiga? Talaga naman, ikaw yung umayos dapat Ikaw yung umayos dapat dahil ikaw tutuliin talaga kita, tawag nito, Epipanyo ka. Christian Canlas tutuliin talaga kita. Alam ko hindi ka pa natutuli. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi lamang po si dating Senator Drilon ang nagalit dito. Nagpahayag din po ng si dating Senator Enrile na kung saan talagang binakbakan, tinira ng husto ni Enrile ito pong iglesia ni Manalo na kung saan puro mga katulonggisan, puro kalokohan lang yung ginagawa, nakikialam, nakikisawsaw sa politika. Reliyon naman kayo, mga deputa kayo. Ha? Sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Darating po talaga yung panahon, yung punto na kukontrolin ng iglesia ng tao itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana ipinahintulot nitong mongoloid na leader nila na si Eduardo Manalo na kung titignan mo sa pagiging demonyo talagang jablo tong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong, ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong, para hindi magawa ng pwesto. Ibiro mo, sabihin ba naman nila, peace rally lang daw. Yung kanilang ginagawa is peace rally. Hindi pa mumulitika. Walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang kamera para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang mga kababayan, sa nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng iglesia ni Manalo Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Tangina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Iglesia ba talaga kayo ni Kristo o iglesia kayo ni Manalo, mga demonyo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo, isa lang masasabi ko sa inyo, kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Maliban lang doon sa mga matitinong iglesia ni Kristo. Ang pinatatamaan ko dito, yung mga iglesia ni Manalo na sumasali sa politika. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitinong iglesia ni Kristo na talagang kay Kristo naglilingkod. Malinaw yan Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito yung mismong pinuno ng iglesia ni Kristo na malademonyo yung pag-iisip. Di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally ginamit pa ni Bato. Pinahintulutan ng iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy akala mo ay biktima, akala mo ay inaapi. Pero ang totoo, sila tong mang-aapi. Sa totoo lang mga kababayan, talagang nakakagalit talaga Nakita nyo ba? Ginamit yung pagkakataon ni Bato de la Rosa, ginamit niya yung pagkakataon na yon para magsalita. Na para bagang gusto niyang palabasin, ipakita sa taong bayan na yung rally na yon ay para sa kanila, para kay Sara, para kay Bato, para kay Bongo, para, di ba? Sa totoo lang, nakakagalit talaga. Anong ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Duda ako dito. May nangyaring may nangyaring lagayan dito na kung saan ginagamit ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang kanilang mga membro
para magamit naman ng mga demonyong politiko katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Sara at iba pa. Lalong-lalo na ito ni Marcoleta na lumuluwa na yung mata sa pagiging kupal. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po kikilos na ang mga Katoliko at iba pang mga reliyon para po burahin sa mapa etong Iglesia ni Manalo. Sabi ko sa inyo, natutulog lang ang Katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga Katoliko, mga ano kayo, mga igling kayo. Tuldok na lang kayo sa dami ng Katoliko, tandaan ninyo, 1% lang kayo sa dami ng Katoliko. Wala ginagago nyo yung mga Katoliko, ginagago nyo yung ibang mga reliyon, akala nyo talaga kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam nyo sa totoo lang, kumpirmado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy peace rally kuno. Pero ang totoo, pamumulitika pala. Biro mo, buti sana kung magaganda yung sinabi ni Marcoleta. Hindi, puro patama, puro paninira sa Quadcom. Yan ba yung peace rally ng Iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako magtataka kung bakit napakayaman ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila, kahit hindi na maganda yung kanilang purpose, at hindi na maganda yung kanilang ginagawa. Biro mo, napakatanga ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Diba? Peace rally, tas pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, ayokong lahatin. Kasi balita ko may ilang mga Iglesia ni Cristo na nung nagsalita itong si Marcoleta ay nagsialis at nadismaya talaga. Dahil tulad po ng sinabi ko, sino ba namang hindi madidismaya? Peace rally, may mga politikong nagsalita. Tapos yung mga sinasabi hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace rally. Diba? Panggagago nga Hindi na tayo magtataka talagang gago itong Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng Katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga Muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto ko sabihin sa mga Iglesia ni Manalo Reliyon kayo. Sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa merong involvement o merong koneksyon sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Magkano binayad sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala ninyo hindi namin alam? Akala ninyo hanggang ngayon itatanggi pa ninyo, hindi kayo tumatanggap ng pera, mga deputa, imposible yan. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Hindi ko nila lahat tamaan. Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero lilinawin ko, hindi ko nila lahat. Pero kung tatanungin nyo kung tinitira ko dito yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yes! Dahil hindi mangyayari yung mga yon kung hindi pinahintulutan ng leader ng Iglesia ni Manalo. Sa totoo lang, ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayo nagiging mayabang. Akala niyo kung sino na kayo, nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Meron pa kayong pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Tingnan niyo yung mga message sa akin mga kababayan, ng mga membro ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin okay na sana May mga kaibigan na ako sa Iglesia ni Cristo. Muntik nyo na akong paniwalain na totoo kayo. Umaatin na nga ako nakikinig na nga ako sa ninyo Pero sa pinakita ninyong katarantaduhan, kagaguhan, mga deputa kayo, kaya hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon, daan-daan, libo-libong mga membro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo. Dahil ganun kayo ka mga gago. Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga deputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba?
Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. Nagagamitin ng dyablo, isang reliyon, nagagamitin ng dyablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Mga tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo. Mukha kang mongoloid. Napakahambog ninyo. Porket ba sinasabi sa balita, ma-impluwensyang reliyon. Di puta kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-impluwensya dahil utang ina ninyo kung di ko pa alam. Ginagamit ninyong reliyon ninyo. Ha? Ginagamit ninyo sa pamumulitika. Kunyari pa kayo, mga hudas kayo, ay nakikinabang yung leader ninyo, ang nakikinabang yung reliyon ninyo mula sa pera ng mga politiko na gustong humingi ng boto ninyo, mga diputa kayo. O tingnan nyo, dahil sa sobrang galing ninyo, ilang presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan. Ito mga kababayan ng mandarambong daw yung sinusuportahan ng ANC. Ibig sabihin itong si Marcos, totoo talaga mandarambong ito. Ito lang mga kababayan ang bibigat ng mga binibitawan ng nasalita nitong Abnoy na ito. Itong si mga kababayan, lapag ko lang yung cellphone ko itong Abnoy na si Christian Canlas o Kanyas mga kababayan na nagtatago sa pangalang Epipanyo Labrador. Pupugutan daw niya ng ulo yung mga pinuno ng iglesia. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Ka Eduardo Manalo, isa na sa gusto niya pugutan ng ulo. Baka ikaw boy, mapanood ka na lang namin itong si Epipanyo Labrador. Baka makita ka na lang namin sa mga balita na isang vlogger na mahangin, na masyadong mataba na yung utak dahil sa hangin, nakalutang sa kanal ng bandang Mindanao. Kasi nga tukoy na mga kababayan kung saan nagtatago itong si Epipanyo Labrador. Yari ka ngayon, iiyak ka na naman. Iaabangan na naman namin yung iyak mo. Talaga naman, aabangan na naman namin yung hihingi ka na naman ng tawad po. Sabihin mo ng patawad, di ko sinasadya. Ito mga kababayan magbasa lang tayo ng ilang mga komento. May mga iglesia ni Cristo dito may mga kaanib ng iglesia ni Cristo. Ito ito mga komento, basahin natin mula kay Noel de Guzman. May tama ang utak niyan. Kung normal ang isipan niyan, di magsalita ng di masikmura, nagbabanta sa milyong INC, pati namamahala ng INC na marangal na tao pinagbantaan. Yari ka boy. Ito pa mula kay Romel Florencio Epipanyo Labrador. Matapang ako, handa ako manlaban sa inyo. Subukan nyo ako kung saan ako ngayon. Epipanyo. Ito pa. Meron din isa ditong meron din siya ditong, hindi na natin basahin ito. Ito mula kay sino to? Charmin Rivera. Nilapastangan mo ang aming taga-pamahala. Sino ka ba? Yan, lagot ka. Epipanyo, lagot. Ito pa bakit kayo kasi pumanig sa mga tiwali? Ito, nagalit to si Epipanyo Labrador at paparami pa ng ito mga nagagalit. Ito mula kay basahin natin pangalan ito. Si Boyet Pina Florida. Ayun Boyet Pina Florida. Bakit daw ginagalit niyo si Epipanyo Labrador? Dahil mayabang lang si Epipanyo Labrador. Ito mula kay Bin wala na sa katinuan yan. Susunod magsalita na lang mag-isa yan. Ito pa mula kay Elizalde. Tapos natin si Elizalde tukoy na daw kasi kung saan itong si Epipanyo Labrador. At itong pangalan niya ay si Christian Canlas. Ito si Danilo Leoncio. Malaya siyang magpahayag at magmura dahil galit ang hindi natapos. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan at kay Ma'am Berje Beralidios ng Pulilan, Bulacan, sa kanya mga apo na si Coco at saka si Dion at saka sino ba talaga yung isa nakalimutan? Pakikomento Ma'am Berje, nakalimutan ko yung isang apo mo. At yun ang mga kababayan, abangan natin yung susunod na mga hakbang na pag na pala yan may babala yung INC kasi nga
marami talagang galit dyan kay Epipanyo Labrador. Nung kapanahunan pa lang kay Arnie Teves, no? Kahit na anong mangyari, hindi tayo papanig kay Arnie Teves. Kung halimbawa, matigok man itong si Epipanyo Labrador, huwag ninyong ibintang sa INC dahil maraming galit niyan. Mga Islam, Katoliko, kung ano mang mga reliyon na galit nito dahil sa sobrang yabang, sobrang hangin, at sobrang tapang, kunwaring matapang pero nakatakip naman ang kaniyang mukha. Ibig sabihin mga kababayan, si Epipanyo Labrador ay kunwaring matapang pero hindi niya kayang magpatuli. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.